upang maunawaan ang mga pagbasa. Tulad ng ating narinig sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Napakaganda ho ng sinabi ni San Pablo. Wika niya, "Nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan ninyo'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan na kanyang katawan." Kung ito ay atin hong hihimay-himayin, napakadami hong pwedeng pagnilayan. Number 1, ang pagbabata ni San Pablo na para sa kanya ay hindi kabigatan, kundi nagdudulot ng kagalakan, at ito rin ang naglalapit sa kanya sa Panginoon, sa Poong Jesus Nazareno, at gayon din, ito rin ang nagiging ugnayan niya sa lahat ng mga bagong mananampalataya. Di po ba? Ang lalim, ang dami pala, ang bigat. Pero kung tutusin, napakaganda. Ikinagagalak ni Pablo, hindi ho naging madali ang buhay ni Pablo. Ikinagagalak ni Pablo ang lahat ng kanyang mga pagsubok at hirap na pinagdaanan. Dahil para sa kanya, ito ang paraan na naiuugnay siya sa Panginoong nagbuwis buhay para sa kanya at para sa lahat. At ito rin ang siyang nag-uugnay nag-uugnay sa kanya sa iba. Now, meron kaya tayong kaya natin ang ganoong disposisyon na yung anumang ating kabigatan magaang at may kagalakan nating papasanin, kakayanin, dahil ito'y alang-alang sa iba at ito'y bilang pakikiisa, pagpupuno sa ano pa mang kulang sa paghihirap ng Panginoon. Tiyak wala na hong kulang. Kumpleto at ganap na ang paghihirap ng Poong Jesus Nazareno. Ngunit para kay Pablo, kinikilala niya na ang anumang kabigatan o paghihirap na kanyang pinagdadaanan, ito pa ang naglalapit sa kanya sa Panginoon, at ito pa ang nakatutulong kung mayroon mang kulang sa anumang paghihirap ng Panginoon, alang-alang sa simbahan na kanyang katawan. So, sa makatwid, nakayanan po ni San Pablo ang lahat ng bigat, ang lahat ng pag-uusig, ang lahat ng hirap bilang apostol. He's not one of the 12. Doon pa lang kini-question na siya anong karapatan mo magturo? Hindi ka naman isa sa 12. Pero special si San Pablo, no? Nung siya'y pakitaan ng Panginoong Jesus sa Damasco. At yun ang pinanghawakan niya, na hindi man siya isa sa 12 na hinirang ng Panginoon, siya'y tinawag pa rin ng Panginoon alang-alang sa mga Hentil, sa mga hindi Israelita, upang ano pa mang kulang sa ginanap na pagliligtas ng Panginoon, maidagdag niya sa kanyang pagbabata ng anumang paghihirap. Nakayanan ni Pablo ang lahat. Intriga, bigat, lahat ng mga panlilibak napagdaanan niya. Ngunit kinaya niya ng may saya, may kagalakan, alang-alang sa lahat at dahil sa Panginoon. Kaya nating gawin yon, na kakayanin ko ang hirap ng mag-review, ang hirap ng magtrabaho, kakayanin ko, pipilitin kong bumangon na muli, kasi sa akin umaasa ang iba. At hindi ako napipilitan ng may bigat sa kalooban, kundi gagawin ko tulad ng ginawa ni Pablo ng may saya. Dahil para sa kanya, wala siyang dahilan para magreklamo at mabigatan. Dahil pinagagaan ng Panginoon ang kanyang anumang hirap na pinagdadaanan at kinakaya. At ito'y may patutunguhan. Meron siyang pinag-aalayan. May makikinabang, may mababasbasan sa anumang hirap na kanyang may galak na papasanin.
Ito rin ho ang ginawa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo, bawal. Bawal ang kumilos, bawal ang mga gumawa ng mga bagay na hindi dapat. Pero ho, hindi matiis ng ating Poong Jesus Nazareno na ang isang taong lukot ang kamay, nakita niya may problema. At hindi lang yun, ginawa niya ito ng himala sa araw ng pamamahinga upang ipakilala sa lahat na siya ang Diyos ng kapahingahan na laging hatid ay kaginhawaan. Kahit sabihin nating nilabag niya ang utos ng mga Hudyo, kaya siya pinag-initan. Ngunit para sa ating Poong Jesus Nazareno, pagkakataon na ito upang ipakilala na habang ang lahat ay namamahinga, ang Diyos ay patuloy na kumikilos upang ihatid ang kasaganaan at ang kaginhawaan sa lahat. Na siyang ginawa niya at pinatunayan upang ipakilala sa kanila na siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang kumikilos sa araw ng pamamahinga. At hindi siya natinag, hindi siya nagdalawang isip, nagawa ng himala ang taong nahihirapan. Ramdam ng Panginoon ang lahat ho ng ating pinagdadaanan. Naniniwala ba kayo? Kaya nga ho, kung ating titingnan ng mahal na Poon, di siya napapagod magbuhat ng krus. Bumabangon siyang muli. Hindi na para sa kanya, kundi para sa iyo, sa iyo. At sabi nga ho ni Tia Deli, sumalangit na ang kaluluwa, at higit sa lahat, sa iyo. Pasan ng Diyos hanggang ngayon na si Jesus ang krus dahil sa bawat isa sa atin. Nagagalak niyang gawin ito upang bigyan tayo ng kapahingahan at kaginhawaan. At sana ito rin ang ating tularan na hindi ko ilalayo ang sarili ko sa Panginoon upang tulad niya maramdaman ko ang kagaangang hatid niya at ako rin ay maging kagaangan para sa iba. Hindi na ako ang iintindihin, hindi na ako ang poproblemahin ng iba, hindi ako magiging pabigat sa kanila, kundi tulad ng Panginoong Hesus, pagsisikapan ko ng may kagalakan na gawin ang lahat upang mapagaan ang pinagdadaanan at problema ng iba. Nawa sa atin hong paglapit sa Panginoon, Poong Jesus Nazareno, ito ang lagi nating damdamin. Mabigat man at mahirap, masaya kong papasanin, buong galak kong tatanggapin ang krus bilang pakikiisa sa iyo, mahal na Poon, at alang-alang sa iba na umaasa sa akin.